Bakit mo sasaklawin ang isang mamamayan na ipagtanggol ang nakikita niya ng kawalan ng katarungan? Sinasabi mo, cuddler. Cuddler ng... Para bang hinusgahan mo na talaga. Ito ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa naging pagpunan ng makakaliwang mamabatas. Ayusin mo nga yung buhok mo, Franz Castro. Hindi, hindi ko pa pine-personal. Di pa na namin personal si Cotsoli. Hindi kasi ano naman eh. Ha? Para ka lang ano eh. Para kasing recruiter. Para ka kasing recruiter ng vlogger eh. Hindi, ibang recruiter to. Recruiter ng vlogger. Hindi. Yun yung kilala namin recruiter ng vlogger. Parang ganyan ka kasi mag-ayos eh. Wala sa ayos. O sige. Na si Franz Castro kay Vice President Sara Duterte sa pagtatanggol nito kay Pastor Okay, may insecure nga naman siya kay Sara kung gano'n ang itsura mo. Hindi. Wala po to sa itsura. Yung mag-ayos ka lang. Pwede ka naman mag-ayos eh. Kasi itsura, alam natin, di naman mababago yan. Yan na yun eh. Oh. Ano ba naman yung mag-ayos ka lang? Apollo C. Kibuloy. Ayon kay Castro, masamang ehemplo umano sa mga kabataan si VP Sara na kasalukuyang DepEd Secretary. Mapangusga ito si ano. Ha? Sabi niya, hindi raw magandang halimbawa ang isang vice president na siya pa ay DepEd secretary, locus talking. Ikaw ba? Hindi, matanong kita, Franz Castro. Ikaw ba ay magandang halimbawa sa mga kabataan? Alam ko hindi ka sasagot. Sasagutin ko na lang yung mga nanonood, 1,457. Kayo ba naniniwala na magandang ehemplo si Franz Castro sa mga kabataan? Kayo po ba, halimbawa ay may anak, gagawin nyo bang magandang ehemplo si Franz Castro? Kayo ba ay may anak, halimbawa, ipapakilala nyo ba kay Franz Castro? Nagtatanong lang para malaman natin. Kasi di ba, pag may anak ka, halimbawa, yung anak ko, gusto ko pakilala dun sa pastor namin kasi magandang ehemplo. Kaya nyo bang ipakilala yung anak ninyo kay Franz Castro dahil magandang ehemplo? Kasi kine-question niya na si Sara daw ay hindi magandang ehemplo. Eh ikaw, Franz Castro, magandang ehemplo ka ba? Tanong lang po. Ewan ko, kung ako may anak, hindi ko ipapakilala sa iyo. Ewan. Sa akin yun, opinion ko yun, wala kang magagawa. Kamakailan kasi nagpaabot ng suporta si VP Sara na mabigyan ng tamang pagtrato sa batas ang butihing pastor mula sa issue. Kasi sumuporta si VP Sara kay Pastor Kibuloy dun sa issue na binabato kay Pastor. Alam mo, sa totoo lang, lahat ng gawin ni Sara, ka-questionin nyo. Pag pumunta sa kaliwa si Sara, sasabihin nyo dapat sa kanan. Pag pumunta sa kanan si Sara, sasabihin nyo sa kaliwa. Wala. Lahat ng gagawin ni Sara, pustahan tayo hanggang 2028, babakbakan nyo ng babakbakan. May mga ni-recruit pa nga na mga vloggers. Merong recruiter ng vloggers. Ang kanilang silbi sa mundo na ito ay bakbakan lang si Sara. Na dati naman ay mahal na mahal nila si Sara. Hanggang 2028 na po yan, sisiraan at sisiraan at sisiraan si Sara. Pustahan tayo. Huwag kayong ano. Na ibinabato rito mula sa Kamara at Senado. Sinabi pa ni Panelo kay Castro, Tingnan mo kaya sarili mo sa salamin. Ako, wag, baka matakot. Ulitin ko yung sinabi ni Atty. Panelo Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Ano kaya mangyari? Hindi kaya pagtingin. Paano? Ay nako. May kasabihan. If you have a problem, face the problem. But if your problem is your face, ayun, problema talaga yun.
Hindi ko pinepersonal, lahat naman ako naman sinasabi ko hindi rin naman ako pogi, 'di ba? Ano lang, mag-ayos-ayos lang ba, 'di ba? Para hindi tayo magmukhang recruiter ng vlogger. Gano'n yung itsura ng recruiter ng vlogger, eh, Sabi dito, hindi na makakaabot sa 2028 Coach Oli, mga tao galit na, sabi ni Rosmi Sabaraga. Oo. Pero, sa aking tingin, hangga't 2028, ngayon kung mapaaga, basta tandaan nyo 'to, babakbakan si Sara. Pero pag nakaupo na si Sara, etong mga recruiter ng mga vloggers, etong mga vloggers na galit kay Sara, pustahan tayo, sisip-sip kay Sara. Tandaan nyo 'tong sinabi ni Coach Oli. Ganyan lang yung mga yan, eh. 'Di ba? Ay nako, wag nga. Wag nga ang mga DDS. Naku, matatalino DDS. Ngayon lang niya binabakbakan, eh. Pero kung makaupo man si Sara, sooner or later than 2028, sigurado sisip-sip sila kay Sara. Yang mga bumabanat kay Sara, lipat lahat yan. Mga manggagamit yang mga yan. Sanay sila ng gamitan. Oo. Magka-AIDS kayo. Yan, gamit kayo ng gamit. Hindi, wag kayong ganun, ha? Pag gamit ka ng gamit, palit-palit. Kawawa naman, eh. Alam mo, ang mga taong pinakinabangan nyo, wag nyong babuyin. Di ba? Okay lang naman, hindi kayo sumang-ayon sa kanila, eh. Wag nyo lang babuyin. Di ba? Pinakinabangan nyo si Sara. Ano sasagot nyo lang? Bakit? Pinakinabangan din nila ako. Wow. Ang laki nyong vlogger, ha? Ang dami nyong narating na vlogger, ha? Ang dami nyong views. Para magsalita kayo ng ganun. Tama yung sinabi. Gusto kong ulitin yung sinabi ni Atty. Panelo. Maganda yung sinabi niya, Franz Castro, makinig ka, ha? Para makita mo kung... Tingnan mo kaya sarili mo sa salamin. Para makita mo kung kader kanino. Yung kayong mga naririyan sa party list. Yung mga identified sa... Ako! Ayan, oh. Bagay sa kanila may sungay, ha? Ay, nako. Ayan, oh. Sino ito? Si Franz Castro. Madam, ba't hindi ka kaya mag-makeup ng ganyan? Medyo bagay sa'yo. Si Raul Manuel, bagay sa inyo yung ganyan makeup. Ang sabi rito, ang mga teroristang komunistang infiltrator sa Kongreso ay naku. Tapos hindi magandang ehemplo si VP Sara, grabe naman kayo. Kayo nga yung ano sabi dito, terorista raw kayo. Komunista, hindi ako nagsabi niyan, ha? SMNI yan. Sisihin nyo SMNI. Pinaparot ko lang. Sinasabi ng kung ano sasabihin ng SMNI, sasabihin ko. Para mas maraming makaalam. Pero hindi sa akin galing. Kayo ba? Magandang ehemplo. Ikaw ba, Raul Manuel? Huwag kasi kayo magsasalita. Alam mo, hindi naman sa nagmamalinis tayo, no? Pero huwag kayo magsasalita na magandang ehemplo. Di ba? Huwag yun. Sabi ko nga, pwede nyo silipin lahat sa mga Duterte. Huwag lang yung 4 na binanggit ko. At huwag kang magbabanggit ng ehemplo. Kasi hindi ka rin magandang ehemplo. Iba na lang. Karapatan nyo kung gusto nyo silipan ng Duterte. Nasa sa inyo yan. Kung yan ba sa tingin nyo, kaya kayo binoto ng tao at ginagastosan ng sahod ninyo dahil para lang kalabanin ng Duterte, bahala kayo sa buhay ninyo. As far as I'm concerned, hindi yun ang trabaho ninyo. Ang trabaho nyo, gumawa ng batas. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa nyo?
Puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Puro kayo Kibuloy, Kibuloy, Kibuloy. Ay, naku kayo. Magtrabaho kayo, ha? Huwag kayong puro ano. kaliwa. Never ninyo na Eto, tandaan nyo na yan. Pambira naman kasi kayo, mga Pilipino. Kaasar kayo. Ba't nyo naman kasi binoboto pa tong tatlong to? Sabagay, party list, ilan lang ang boto niyan eh. Pag sinuportahan niya ng isang congressman, halimbawa, suportahan niya ni congressman sa kanila dahil ano, sinuportahan niya ng malakas na congressman, panalo na yan. Party list, maliit lang ang boto kailangan dyan eh. Pero tandaan nyo na mga Pilipino, ewan ko pa naman sa inyo pag hindi pa kayo madala-dala. kinundina ang ginagawang pagpaslang, pag-ambush, pagsira ng mga ari-arian, pangungulekta ng Kita mo, kayo nga nagsisira kayo, pagpaslang, pagsira ng ari-arian, according to Sal Parnelo, ha? Tapos makasilip kayo kay Sara, umattend lang ng rally. Ang linis nyo, Teng. Ang linis nyo. Promise. Ang linis nyo. revolutionary tax, yung mga armadong CPP, NPA, terrorist, hindi nyo kinukondena yan eh. O sino? Kadler. Magugulat Yan. Ay, tinan mo. Meron ka nga daw, sabi nila ha, recruiter ka raw ng mga bata, di umano. Umattend lang ng rally si BP Sara. Kung makapagsalita ka, parang kala mo, ang laki ng nagawa ni BP Sara. Ano ba naman? nito naman na taong 2018 nang arestuhin si Castro sa kasong kidnapping at human trafficking kasama si Satur Ocampo. Ayan, di ba? May kidnapping kayo. Sabi ng SMNI, hindi ako ha. 2018. May kaso kayo, kidnapping. Ano mas pangit, yung kidnapping o umattend ng rally? Yung kasong kidnapping, hindi, baka kaso pa lang naman eh. Hindi ko po kayo inuhusgahan. Pero sana naman, wag naman pati pag-attend ng rally, kina-question nyo. Kalilinis nyo namang tao. Matapos ibiyahe ang ilang minor de edad mula sa Talaingod, Davao del Norte patungo Mako sa Saan nyo dadalhin yung mga minor de edad? Pakakainin nyo? Ipapasyal ninyo sa Enchanted Kingdom? Dadalhin nyo sa resort? Magsiswimming kayo? Anong plano nyo doon sa mga minor de edad? Tapos nag-rally lang? Issue sa inyo? Stella Valley. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo. Kaya kita nyo, ako pinapakita lang natin, nagiging patas lang naman tayo, di ba? Siyempre, kung magpapakita kayo na hindi nyo pagkagusto sa mga Duterte, ipapakita rin namin yung hindi namin pagkagusto sa inyo. Di ba? Wag lang sana ha. Wag naman po sana na ang ilalabas po ninyo at ipapakita ninyo ay yung pagiging magandang ehemplo. Kasi pagdating sa magandang ehemplo, sablay po kayo. Sablay po kayo, wag na doon.